Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, araw po ng Lunes, 7:35 na po ng umaga dito po sa Winnipeg, Manitoba. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong leprosy is a picture of sin. Alam niyo po mga kapatid, kung meron pong isang bagay na binabanggit sa Bible na karumal-dumal, at in the Bible, they usually called leprosy as a terrible sin. Ito po ay kinikilala bilang isang karumal-dumal na karamdaman na kung saan ay nakapagdudulot po ito ng matinding dilema sa isang tao na magkakaroon nito. At maganda po itong pag-aralan sapagkat naglalarawan po ito ng kasalanan sa ating mga buhay. But before that, allow me to read you some passage of the scripture. Ito po ay matatagpuan sa Luke 17:12-17. Ganito po ang sinasabi. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, Go show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito ay ating pagbubulayan. Ang leprosy or ketong ay inilalarawan po dito po sa aklat ni Lucas bilang isang karamdaman na ang tanging may kapangyarihan during that time na magpagaling ay walang iba kundi ang Diyos. Ito po ay kinukonsiderang isa sa himala na ginawa ng ating Panginoon nang siya ay nagpagaling ng karamdamang kinukonsidera ng mundo na walang lunas. At sa umaga pong ito, I want to picture leprosy as a picture of sin. Walang kaibahan. Kung meron man pong mga bagay na naghahalintulad sa ketong, sa kasalanan, ay atin po itong sisimulang pag-aralan ngayon. At sa umaga pong ito, 5 bagay ng pagkakahalintulad ng kasalanan sa isang ketong. Alam niyo mga kapatid, ito po yung realidad. Yang sakit na ketong ay pinandidirihan niya nung araw. Sapagkat nung unang mga panahon, wala po itong gamot hindi po ba? At ito po mga kapatid ay isang nakakahawang uri ng sakit. Kaya nga po dito po sa ating talata ngayon, pinagsasama-sama po yung mga may ketong Sila po ang magkakasama kasi hindi na po sila magkakahawahan kasi magkakasama na sila. Hindi ko po alam kung alam ninyo sa Pilipinas ay meron pong tinatawag na leper colony. At ito po ay nasa Palawan. Alam niyo po, during the height ng leprosy in the Philippines, noong mga panahon na yon, ang gobyerno ay gumawa ng isang colony kung saang pinagsasama-sama po lahat ng mga may ketong. At hindi po sila pwedeng lumabas doon sa colony na yon. In fact, alam niyo po ba na meron pong sariling pera, sariling coins or monetary unit na ginamit ang gobyernong Pilipinas para lang po specific doon sa colony na yon, sa Palawan. At yung pera na ginagamit nila ron, kasi naandun po sila sa colony, pwede rin po silang mamili doon, pwede silang mag-barter, pwede silang mamuhay ng normal doon, pero yung pera nila, sarili nila, hindi pwedeng lumabas. Pag meron kang gustong bilhin sa tindahan, merong pera na allotted para lang doon sa sariling paggamit nila. Kasi po, ang takot nga na yung pera, dahil nga po na ipapalit, na ibibili, pwedeng panggalingan ng pagpapasa ng ketong. Ewan ko po kung alam niyo yun, pero yun po ay bahagi ng ating kasaysayan
sa Pilipinas na talagang sineclude itong mga may leprosy, dinala po sila sa Palawan. Napakaraming stigma na nakaakibat po sa leprosy. In fact, yun pong dalagang bukid, yung isdang dalagang bukid, alam niyo naman po yun, di ba? Dalagang bukid, meron pong lalaki noon at saka merong babae. Yung lalaking dalagang bukid, yun yung bilog. Yung pong malapad, yun daw yung babaeng dalagang bukid. Yung isda. Anyway, marami pong hindi kumakain ng dalagang bukid sapagkat ang kwento, no? Ewan ko kung narinig nyo na tong kwentong ito, yung pong laman ng dalagang bukid para po siyang cotton. Parang yung hibla ng balat o ng laman ng dalagang bukid ay parang bulak. At ang sabi po ng mga matatanda noon, kaya hindi sila kumakain ng dalagang bukid kasi yun daw mga bulak na ginagamit doon sa Palawan na pinampapahid doon sa sugat noong mga meketong, tinatapon sa dagat, kinakain daw ng mga isdang ito, kaya yung kanilang mga laman ay parang mga bulak. So yun po yung stigma. Sa takot po nila na mahawang nga ng ketong, yun po ang mga ginawa nila. So dito po mga kapatid, sa atin pong kwento, there was a time na nasa lubong ng Panginoon ang mga taong ito. Sila po yung kinukonsider ng mundong outcast. Alam niyo po ang isang suspected na may ketong, halimbawa babae ka man o lalaki ka, pag may nakita kang butlig sa iyong katawan, the first thing that you need to do is to go to the priest. Noong araw, pag sinabi ng priest na ketong yan, ang magdedeklara po noon ay priest. Kaya po dyan, kung mababasa nyo sa verse 14, ang sabi ng Panginoon, go show yourselves to the priest. At yung pong priest kasi ang magde-declare if they are completely healed or if they had contacted leprosy. Ang mabigat noon, nagpaalam ka sa mga anak mo, sasabihin mo sa kanila, dyan muna kayo mga anak, I will show myself to the priest. Pero yung pala, huling yakap mo na, huling paalam mo na, dahil pag nalaman ng priest at sinabi ng priest na you are a leper, hindi ka na makakabalik doon sa pamilya mo, you will live secluded, you will totally be outcast to the community. Kaya ang makakasama mo na lang mula sa araw na yon ay ang kapwa mo mga may ketong. And from there, atin pong pag-aaralan. Paano natin maikukumpara na ang leprosy is a picture of sin? Simulan po natin ito sa unang punto na gusto kong bigyan ng pansin. Ayan po yung picture ng leprosy. And the point, number 1 is, leprosy was an inward disease. Bagamat nakikita natin na kumukulubot ang kamay, bagamat nagkakasugat, bagamat naglalangib yung mga sugat, at yan po ang epekto ng COVID, ng leprosy outwardly, wag po nating kakalimutan, ang sakit na leprosy ay inwardly. Even though you saw leprosy on the outside of the body, the real cause of the disease was lying beneath the surface. Yung mga sugat at ibang mga problema, lagnat, sintomas lang yan ng disease ng leprosy. No? But tandaan natin, those are only yung mga pagliko ng kamay, pagkakaroon ng sugat, at nagbibitak-bitak yung mga balat, ay ano lang yan, surface lang yan ng tinatawag na leprosy. But the real problem is within. Katulad din po ng kasalanan. Hindi po ba ang kasalanan ay nagmamanifest saan? Nakikita po natin ang kasalanan sa pagnanakaw. Yes, pagnanakaw is a sin. Pangangalo niya, yes, ang pangangalo niya is a sin. Ano pa ho? Pag-iimbot, pagpatay, paglaban sa magulang, pagre-rebelde, those are known sins. Pero alam niyo po ba mga kapatid, katulad ng ketong, yun ay outward manifestation lang. But the real problem is within. Ano po ang sabi ng Matthew 15:19? Ang sabi po ng talata, for out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Lahat ng yan, mga binanggit dyan, kasalanan yan. Pero ang sabi, saan yan nagmumula? Out of the heart comes evil. So makikita po natin, ako napakawalang yung taong yan, alibugang anak.
Naku, napakawalang yung taong yan, magnanakaw. Naku, napakawalang yung taong yan, mapangalo niya. Pero lahat ng yon ay outward manifestation lang. Langib lang yon. Pagkulubot lang ng kamay yon. Mga sugat lang po yun sa katawan. Mga lagnat lang po yun bilang manifestation ng nangyayari sa loob. May problema sa loob na kailangan lutasin. At katulad ng ketong, ang kasalanan ay ganun din. Just like the leper would have the disease long before it even began to show. Nangyayari na yon sa loob ng puso bago pa mangyari ang actual act. Like David. Ilang gabi na niyang pinagnanasaan si Bathsheba. Ilang pagkakataon na niyang nakikita ito na pinagnanasaan niya sa kanyang puso. Nangyayari na ang kasalanan sa puso bago pa man niya kunin at sipingan si Bathsheba. Amen? And that is what leprosy is. Bago pa lumitaw yung ketong sa balat, bago pa kumulubot ang kamay, bago pa manlagas yung mga buhok, isa lang po ibig sabihin, may ketong na sa loob. Ganun din po ang kasalanan. It often starts with secret sins where only we will feel the tenderness later on. Then it begins to show itself saan? Sa public sin. Then we will defend, and we will justify our sin. Katulad ni David, idinipensa yung kanyang kasalanan, pinagtakpan yung kanyang kasalanan, gagawa ng paraan para makover, pero later on, hindi na ito maiko-cover. Ganon din po ang kasalanan. As much as we want to cover it up, as much as we want to hide it, pero later on, hindi po ito kaya nang itago. Leprosy was an inward disease that only manifested with many symptoms. Ganon din ang kasalanan. Kapag ang puso ng tao hindi ayos, makikita mo po ito sa mga pamumuhay ng mga taong may pusong hindi ayos. Kapag ang puso ay may sakit, kagaya ng binabanggit diyan sa Matthew 15:19, it will basically manifested sa uri ng pamumuhay at mamumuhay po ng buhay na makasalanan. Pangalawa, sabi nga, makikita po natin dito, we are not sinners, tandaan niyo po ito, because we are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. Huwag niyo kakalimutan yan. Hindi po tayo naging makasalanan dahil tayo nagkasala. Nagkasala po tayo dahil tayo makasalanan. The root of sin runs deep, and sin proceeds from a sinful heart. Amen? Yan. So, just like the leper, yung mga leper na nagmamanifest na sa physical, yung kanilang mga sugat at yung mga palatandaan na sila may ketong, long before may ketong na po iyon. Ayan. So, wag natin kakalimutan na leprosy also was a horrible disease. Horrible because it could be felt. Nararamdaman yan eh. It came with an uncomfortable numbness, yung pamamanhid po ng mga buto, pagsakit ng mga balat, mga sugat na hindi gumagaling. Kaya po, napagkakamalian yung ketong sa diabetes eh. At napakalupit kung diabetic ka na may ketong ka pa. Ano po? Ramdam na ramdam mo yan. It is a very horrible disease. Napakasakit yan. Many of the wounds that the leper would have were the result of the numbness and disease produced. Minsan nga po, nalalaglag na lang daw yung mga daliri. Hindi na nararamdaman eh. Dahil sa sobrang pamamanhid. Minsan napuputol na, tatanggal ang mga kuko. Ganun po ka-horrible yung sakit na ketong. And once the sense of pain was gone, the lepers could be cutting or burning their flesh without even knowing it. No, alam niyo po, hindi po malinaw kung yung sakit ni Job ay ketong eh. Hindi naman po binanggit ng Bible, pero ang sabi, sugat daw mula ulo hanggang talampakan eh. So that could be a leprosy,
Pero alam niyo po, mapapansin natin sa sinasabi ng Bible, si Job, nakaupo, may hawak siyang basag na paso, no? Yung clay pot na basag. At alam niyo ginagawa ni Job? Kinakalkal, tinatanggal ni Job yung langib ng kanyang sugat nang hindi na niya nararamdaman. Kaya pwede po na talagang it is a leprosy and it is a very horrible disease. No? Pero alam niyo po mga kapatid, ganyan din ang kasalanan. Kalaunan, nagiging manhid na ang meron nito. Kapag nagagawa na, paulit-ulit na, naging bahagi na ng sistema niya, yung karamdaman ng kasalanang ito, hindi na po niya to nararamdaman. Kapag ang tao po nahulog sa kasalanan katulad ni Haring David, naging manhid na po siya rito. Yung kanyang pangangalo niya, hindi lang po humantong sa pangangalo niya, humantong pa sa pagpatay ng asawa ng kanyang kalunya. Amen? So, nakakamanhid po yan eh. Pero it could be felt. Ramdam natin ang epekto ng ketong. Ramdam ng may ketong yung epekto ng ketong sa kanyang sariling katawan. At ganun din ang kasalanan. It was also considered to be a horrible disease na hindi mangyayaring hindi mo to mararamdaman. At ang epekto po ng ketong, meron po itong amoy. It had a terrible odor. The aroma would drive others away. Dahil nagsusugat-sugat ka nga po. Imagine niyo ang amoy ng sugat na yon, naglalangib, nagnanana. No po? And even the infected person could not escape the odor. And at other times, didn't even notice the odor. Kasi sanay ka na dun sa amoy eh. At ang makakaamoy nito, yung mga tao na kahalubilo mo. Lepers didn't even like the smell of each other. Yung daw mga may ketong, hindi gusto ang amoy nung kapwa niya may ketong. Yung sa sarili niya, sanay na siya sa amoy, pero pag nakaamoy daw siya ng iba pang may ketong, siya mismo, no, ay nasusulasok sa amoy ng sugat ng ketong. It had a terrible odor. So, ganun din ang kasalanan. Hindi po pwede na ang isang tao ay gagawa ng kasalanan nang hindi mo maaamoy. And you will not like the smell and the odor of sin. Hindi nga po pwedeng itago ito kasi nararamdaman ito eh. Wala kang gagawing kasalanan na hindi mo mararamdaman ang epekto nito. Yes, masarap lang to sa simula. Opo, masaya lang to sa simula. Pero pag ang kasalanan ay nanatili, magiging manhid ka na rito and it will produce a terrible odor like the leprosy. Maaamoy at maaamoy po ito ng iba. Hindi mo to kayang itago sapagkat meron itong masangsang na amoy. At pangatlo, it could also be heard. Alam niyo po ba na ang ketong, hindi lang naman outwardly ang effect niyan eh. Pati po yung mga lalamunan po ng mga may ketong namamaga, halos wala, kahirap ka na ring huminga. Sabi nga, it attacked the vocal cords, causing a raspy voice. In the same manner, sin finds its easiest escape through the tongue. Sabi nga po ni Santiago, no, wina-warningan niya tayo. Sabi niya, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sin can be heard. Hindi nga na itatago, minsan yun mismong gumagawa ng kasalanan, siya nagbubulgar sa kanyang sarili ng kanyang ginawang kasalanan. We cannot hide it. So leprosy, like sin, it could be heard. It will come to a point that it will be heard. Sabi nga po ng Biblia may pakpakang balita, may tenga ang lupa eh. So ano pong ibig sabihin? Wala kang bagay na maililihim. At yung leprosy, just like any other sin, just like a picture of sin, it cannot be hidden. Amen? And leprosy could also find its way into clothing and the walls of the house. Ano pong ibig sabihin?
Ang ketong nakakaapekto po ito hindi lang doon sa mga kasuotan mo, hindi lang doon sa bahay mo, kundi maging doon sa mga naninirahan sa iyo. It will affect basically everybody in your life. Kasi nga po, pag once contacted ka na as may leprosy, ano mangyayari? Iiwasan ka na ng lahat ng tao. Kailangan layuan ka na ng iyong mga mahal sa buhay. Layuan ka na ng mga taong malalapit sa iyo, ng iyong mga kaibigan. Ilan na lang yung po pwedeng dumamay sa iyo sa mga panahong ito. Kaya, hindi po pwede na magkaketong ka na walang maaapektuhan sa buhay mo. It will basically impacted all the aspect of your lives, especially your relationship. And so it is with sin. Ganon din sa kasalanan. No? Pinagkukumpara po natin yung ketong sa kasalanan. Yung tao po na namumuhay sa kasalanan, di naman po pwedeng hindi maaapektuhan ang buhay mo. Namumuhay ka sa kasalanan, di pwedeng hindi apektado ang mga anak mo, asawa mo, mga taong mahal mo sa buhay, kaibigan mo, pamilya mo, negosyo, trabaho, everything. It will be affected by it. Just like leprosy. Sin can manifest itself in the way we live our lives. Alam niyo po, nagsisimula nga daw po yan sa outward appearance eh. Yung pong taong namumuhay sa kasalanan, makikita nyo, ang laki ng ipagbabago. Ang laki ng ipagbabago. Kung paano yung taong binago ng Diyos ay mamumuhay at ng panibago at mamumuhay ng bagong buhay, yun namang taong namumuhay sa kasalanan, ay ganun din. Because sin will surely manifest in the way that person will live their lives. Una nga sa pananamit, di ba? Nagbabago. Paano magsalita, paano mamuhay. So, in all this, mga kapatid, in all this, leprosy was terrible. Sa lahat ng ito, makikita natin, ang ketong ay napaka-terrible na karamdaman. It could not be kept hidden, and like leprosy, our sin will find a way out and we will be exposed. Ang ketong, katulad ng kasalanan, hindi mo kayang itago. Ito ay lilitaw at i-expose ka nito. There is no hiding the disease, especially from God. Amen? So, ito pong karamdaman ketong di natin kayang itago, ganun din ang kasalanan. Lilitaw sapagkat ang ketong ay nararamdaman, lilitaw sapagkat ang ketong ay may amoy, lilitaw sapagkat ang ketong ay will manifest itself sa ating mismong mga bibig, naririnig to, at lilitaw ang ketong dahil it will find its way sa pananamit, saan pa? Sa bahay natin maapektuhan, sa relasyon natin maapektuhan, hindi natin to kayang itago. Ganun din ang kasalanan. Kaya nga, kapag namumuhay ka sa kasalanan, para ka may ketong eh. Bakit? Mawawalan ka ng kaibigan, pandidirihan ka. Mawawalan ka ng mga mahal mo sa buhay. Subukan niyo po. No, sorry. Huwag niyo po subukan. Tingnan niyo na lang at obserbahan niyo. Yung mga tao na nakita ninyo na hindi naman dating ganon, pero nahulog sa pagkakasala. Ano po nangyari? Lahat ng mga bagay na meron siya dati, tinanggal sa kanya at inilantad siya sa kahihiyan. Ano po? So, pangatlong bagay, let us consider that leprosy was a separating disease. Nabanggit ko na po yung partially kanina, pero gusto ko lang pong bigyan ng emphasis ito. Leprosy was a separating disease. Yun pong binabanggit ko kanina sa Palawan, yung Culion, Culion leper colony. Leprosy put you outside of the camp for quarantine. But not only did it separate loved ones like sin, it can destroy relationships. But it also separated the infected person from the presence of God. Matindi po yan, Alam niyo po, kapag nagkaketong ka
Hindi ka na welcome sa worship service. Hindi ka na welcome sa community of believers. Ganun po nangyayari. Bakit? Kasi makakahawa ka na eh. Makakahawa ka na. At ganun din ang kasalanan. Iniiwasan ka na. Halimbawa, si kumpare, yung kumpare ko, nangangalon niya. Lagi ng laman ng mga beer house, lagi ng laman ng mga sabungan, lagi ng laman ng ng casino. Sa tingin nyo kaya papayagan ako ng misis ko na makasama ko pa yung kaibigan kong yun, kumpare kong yun? Hindi na. At ako naman, kung matino isip ko, ba't naman ako sasama sa taong yun? Ba't naman ako makikihalubilo pa sa kanya? Alam ko na ang buhay niya ay pwedeng makahawa. So, pangingilagan ka na at iiwasan ka na ng mga tao. Leprosy was a separating disease. Ano po? They were considered ceremonially unclean. Even the priest, yung mga priest, once na i-declare na ikay leper, hindi ka na pwedeng pumasok sa sanktuaryo. Which meant they were unable to go to the temple to worship, and the temple was where God manifested its presence. In the old times, yung leprosy, separation from God na yan eh. Separation from the presence of God. Ganun po ang nangyayari noon. So, ano pong ibig kong sabihin? Katulad ng kasalanan, sin like leprosy does the same. It puts us at enmity with God, severing our relationship with Him, and that leads to our destruction. Amen? Kaya mabigat lahat nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Di lahat ng tao may ketong. Amen po ba? Naisip niyo po ba yun? Because we are all sinners in the eyes of God. Ano pong kalagayan natin? We are at enmity with God. Katulad po ni Adan at ni Eva, ano po ba nangyari sa kanila? Sa hiya nila sa Diyos, pakiramdam nila, may ketong sila. They don't want to be with God. Nagtago po sila sa Diyos. At maliban na lang na ang Diyos ang maghanap, ano pong mangyayari? There will never be relationship again. Kaya ito po ang bunga ng kasalanan. Ang bunga ng kasalanan, separation. It was a separating disease. It put us at enmity with God. Kaya huwag ka magtaka kapatid. O kung ikaw man na nakikinig sa akin ngayon. Kung namumuhay ka sa kasalanan, huwag kang maghanap ng simpatya. Huwag kang maghanap ng simpatya sa Diyos. Sapagkat iyon ang epekto ng kasalanan sa buhay natin. Ang tayo'y mahiwalay sa pagkalinga ng Diyos. Kaya nga po ang kaligtasan, biyaya Dahil lahat tayo ay may ketong, talagang biyaya lang ng Diyos ng kanyang pagpapagaling ang makakabago sa ating mga pamumuhay. Amen po ba? I'm not talking physical leprosy, but I am talking about spiritual sin. The solution to our sin is no other than but God Himself. Ito po yung pang-apat na punto na gusto kong bigyan ng emphasis. The leprous person could not cure themselves. Alam niyo, during the Bible times, leprosy is a curable disease. Noon man po mga kapatid, leprosy is a curable disease. Noong mga panahon na yon, kung matatandaan po ninyo, si Miriam nagkaroon din naman, yung kapatid ni Moses. Nagkaroon po siya ng leprosy, pero saglit lang gumaling. Pero ang tanong, sino nagpagaling? Nagpagaling po ay ang Diyos. So ngayon po, currently, the current recommended treatment para po sa leprosy ay nandyan. Ayan po, yung Dapsone, Rifampicin, Clofazimine. Meron po yung pyrazinamide. Yun, ginagamit din po yun. So combination is referred to as a multi-drug therapy, MDT, and the duration of treatment is 6 months for PB and 12 months for MB cases.
So, ito po yung mga common medicine. Kaya ko po alam ito kasi po, nag-work po ako sa pharmaceutical before and at the same time, ay medical representative po ako. At napakalakas po namin magbenta niyang rifampicin. Yung pong rifampicin ay kulay pula na gamot. No? I-capsulize, powdered po yan. Yung powder niyan po ay pulang-pula. Pag uminom ka po niyan ay para kang umihi ng dugo. Actually, yan po ay ginagamit din as treatment para sa tuberculosis. Partner with pyrazinamide at saka yung rifampicin. 6 months na gamutan, galing po yung tuberculosis mo. Pero pagdating po sa leprosy, ginagamit din po yan. Clofazimine, dapsone, yan po yung mga recommended drugs. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, hindi na masyadong pinangingilagan ito. Yes, nakakahawa pa rin ito, pero we have the right treatment. 6 months na lang po gamutan yan, gagaling na po yan. Pero nung unang panahon, gumagaling din. Pero kailan? Ito po, bibigyan ko kayo ng sample later on paano. So, this lack of cure, however, nung mga panahon na yon, did not mean that people were not cleansed of the disease. Gumagaling din sila. In fact, si Miriam nga ay nagkaroon ng karamdaman, pero pinagaling siya ni Naaman. Paano? By having him wash 7 times in the Jordan. So, what is impossible with men is possible with God. So, makikita po natin yan. Ano po? At yan po yung isa sa reality. Biblical times, there was no natural remedy, no exercise programs or diets, and there were no topical ointment during that time. Para ka gumaling, kailangan po buong katawan mo ay mapuno na ng ketong. Ayan. That is the only remedy. Kapag full-blown at ang buong katawan mo ay napuno na ng ketong, doon ka lamang po mga kapatid, i-consider ng high priest na ikaw ay totally healed. Kasi kita nyo, bakit po pinapunta ni Jesus yung mga leper sa priest? Kasi the only person that can declare a leper healed ay priest. Ang tanong, nangyayari ba yun? Yes! Nangyayari naman na ikaw ay totally healed. May panuntunan po ang Bible. Mamaya po natin yung pag-usapan. Po. Pero ngayon po, papasok tayo sa panlima. The leprous person could not cure themselves. Number 5, Jesus can heal the leper. At meron po tayong nakitang kasaysayan, yung talatang ating binasa sa aklat ng Lucas, na kung saan nagpagaling siya ng 10. Not only 5, but 10. At ang 10 may ketong na ito, iba-ibang lahi, may Samaritano, may Hudyo, at pinagaling sila ng Panginoon. Tingnan din natin yung Matthew chapter 8, 1-3. Yan, dito po, sabi niya, when Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately, he was cleansed of his leprosy. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. So the fact that Jesus touched the leper is very outstanding because if anyone had come in contact with the leper, ano mangyayari? Yung tao na dumikit o humipo sa leprosy, sa taong may ketong, i-consider na rin siyang unclean. But Jesus, however, touches the leper and the opposite happens. The leper becomes clean. So si Jesus, hindi siya naging marumi, but Jesus made the man with leprosy clean. Ano pong gustong ipakita nito? Kanina binanggit ko na, lahat tayo makasalanan. Sa mata ng Diyos, lahat tayo ay may ketong. Pero dahil sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang paghipo, we who are sinners, deserving judgment, ay merong pag-asa.
Na po? God being a just must punish sin. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan eh. So kailangan niyang parusahan ang kasalanan. Kailangan niyang ang ketong ay ma-eradicate. Kailangan niyang ang ketong ay mapatay. If God were to let sin go unpunished, it would mean that He Himself would be unjust. So how could God justify sinners without Himself being tainted? Paano lilinisin ng Diyos ang ketong nang hindi siya marurumihan ng ketong na ito? Paano gagawin ni Kristo na nasa katawang tao na linisin ang ketong nang hindi siya mahahawa sa ketong? Paano yung kasalanan ay tatanggalin ng Panginoong Jesucristo nang hindi siya mahahawa sa kasalanan ito? Mga kapatid, that is the redemptive work of Christ. That is redemption. He did it by bearing the justice and wrath that sin deserved when the Father sent the Son to die upon the cross. For those who have faith in Christ, their sins can be forgiven because their just punishment was placed upon Christ. Kinuha ni Jesus. Sa paghipo niya sa may ketong, kinuha ni Jesus ang ketong at kanya itong nilinis. At iginawad sa taong ito ang pagiging magaling. Ito po yung tinatawag, mga kapatid, sa Biblia na doctrine of transubstantiation. O yung pong tinatawag na yung pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo. Mali, no? Hindi transubstantiation. Yung sa Roman Catholic yun na yung bread nagiging katawan. No, that is not the point that I would like to say. Ang sinasabi ko po rito, yung Kristo na nagkatawang tao, kailangan magkatawang tao para pasanin yung kasalanan ng tao sa krus. But He is the only person in human flesh who never committed sin. And He became righteous from the beginning hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. At ang dahil sa kanyang katuwiran, ibinihis niya sa atin yun. Yung atin pong mga karamdaman, yung ating mga ketong ay kinubera ng kanyang righteousness. At yung righteousness ng ating Panginoon, ang tinatawag na substitution. The substitution is why God can be both just and justifiers of sinners by substituting His Son in our place. At sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan, sa pagbububo ng kanyang dugo, we receive our cleansing. Are these works of righteousness we must fulfill to merit this forgiveness? The answer, of course, is no. This is a soul work of God. Only God can heal. Jesus can heal the leper. Look at it in Leviticus chapter 12. And this is the verse that I would like us to consider for the last time. Leviticus 12:13 or Leviticus 13:12 to 14. Ito po ang sabi. And if the leprous disease breaks out in the skin. Unawain natin. Kapag daw yung ketong lumabas na sa balat, no? So that the leprous disease covers all the skin of the diseased person from head to foot. So ibig sabihin, napuno na ng ketong yung balat ng isang may ketong mula ulo hanggang kanyang talampakan. So far as the priest can see, kapag nakita na to ng pare, then the priest shall look. And if the leprous disease, kapag daw yung disease ay nakobera na ang buong katawan, ano po? Mula ulo hanggang talampakan, ano sasabihin ng priest? He shall pronounce him clean of the disease. It has all turned white and he is clean. Hindi ko po alam kung nakakita na po kayo ng ketong eh. Ang may ketong hanggat nagsusugat-sugat pa, hindi pa yan magaling. Hanggat tumatagas pa yung sugat, hindi pa yan magaling. Hanggat nagbibiyak-biyak pa yung kanyang
mga pinagduduktungan ng mga joints at nagtatagas pa yung tubig, hindi pa yan magaling. Pero alam niyo po, kapag nakubera na yung buong katawan at kuminis na yung balat, natanggal na yung mga yung unang mga layer ng balat, at nawala na yung mga sugat, pumuti na yung katawan, ibig sabihin, nag-full-blown na po yung ketong, ang sabi po doon, from head to toe, siya po i-consider na magaling. Pero alam niyo po, yung epekto nun, di na maibabalik eh. Kasi nga po, yung mga balat nun, di ba nakakita na po ba kayo ng third degree burns, yung mga nasunog? Kapag nasunog at nakaganin yung kamay, hindi na po yun maiuunat. Kasi po, titigas na yung layer ng balat, na po, maglalaban na yung balat. Kaya, yung iba na dumadaan dun sa mga skin grafting kapag nasunugan, susunod nun, therapy eh. Kailangan sanayin mo uli para ma-stretch yung mga laman, yung mga balat. Yung may ketong, ganun din. Kaya, permanently nakaganyan na yung mga may ketong, pati yung sa paan, nakaganon na. Kasi po, gumaling na sila sa sugat, naging manhid na yon, hindi na po nila maibuka yon, yung kanilang mga kamay. So, yun po yung epekto. But they are cured. At pag nakita ng priest na mula ulo hanggang talampakan, pumuti na, kuminis na, no, bakas na lang ng ketong, idedeklara na siya na healed and clean, pwede na siyang bumalik sa kanyang pamilya. So, if the leprous person was only partially covered with the disease, they were unclean. But if the disease covered the entire body, they were pronounced clean. Ibig sabihin, full-blown na yon. Pagkalahati pa lang yun naapektuhan na, hindi pa yan magaling. Tiyak, maapektuhan pa rin yung ibang parte niyan. Ganun po ang kasalanan eh. This is a perfect picture also of recognizing our sinfulness. Wala pong tao magsasabi, konti lang naman kasalanan ko eh. Ako naman, may kabutihan pa rin akong taglay eh. Hindi naman ako kasing sama ng iba. No. Once you had contacted leprosy, you are considered leper at magfu-full-blown ito. Mula ulo hanggang talampakan, maaapektuhan ka nito at hindi ka ituturing na malinis hanggat hindi naka-epekto ito sa buo mong pagkatao. And so it is with sin. Kaya sabi ng Bible, yung nagtatago ng kasalanan, hindi kayo gagaling. Yung nagkukubli ng kasalanan at hindi inaamin, hindi kayo patatawarin. Anong sabi ng 1 John 1:9? If we confess, ibig sabihin, hanggat hindi mo inaamin, you will not experience the healing from God. Sabi po ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins. And look at the word, purify. Purify is cleansing. He will purify us from all unrighteousness. Amen? Tandaan po ninyo mga kapatid, ang ketong, kagaya ng ating pinag-aralan, is a picture of sin. Leprosy was an inward disease. Leprosy was a horrible disease. Leprosy was a separating disease. Leprous person could not cure themselves, but Jesus can heal the leper. He is the only hope. Kung sa leprosy, ang magdedeklara lang nito ay ang high priest, sa ating mga kasalanan, ang magdedeklara lang na tayo'y malinis, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.